Dismayado ang former Unified Champion Murodjun Akhmadaliev sa panggigipit ng kampo ng 2 Division Undisputed Champion Naoya Inoue. Dahil ayon pa dito sa tagapagsalita ni Akhmadaliev ay isang araw bago sila nagtungo sa bansang Japan para sa laban nito kontra Inoue ay agaran po itong kinunan ng blood samples. Ito yung tinatawag na protocol sa bansang Japan na kung saan ay sinusuri kung positibo ba ang isang fighter sa ipinagbabawal na chemical. Subalit wala pa nga daw isang araw nang huli itong kinunan ng dugo ay nagkaroon na naman ng panibagong pagkuha sa blood sample nito. Kung susumahin daw sa loob ng 4 na araw mula ito ay tumungo ng bansang Japan ay may 5 beses na itong kinukunan ng dugo. Well, gano pa man ay wala pong choice itong kampo ni Akhmadaliev dahil unang-una ito po ang dumayo sa teritoryo at baluarte nitong si Naoya Inoue. Dahil kung maalala, nung isang araw lamang ay ating ibinalita na nagbanta nga itong kampo ni Naoya Inoue na sa oras na makitaan ng ipinagbabawal na kemikal itong si Akhmadaliev ay hindi daw ito magdadalawang isip na ikansela ang naturang laban. Kukuha na lamang daw ito ng isang Japanese fighter at lalaban sa buwan ng Oktubre. Well, ito yung minumungkahi din ng manager nitong si Naoya Inoue na kung sakaling hindi matuloy ang laban ng kanyang alaga ay posibleng magkakaroon na lamang ng isang tune-up fight itong si Inoue o kung hindi naman kaya kontra sa ating former 3 Division Champion John Riel Casimero. Well, sa mga nagtatanong kung bakit bigla ang naging option itong si Cuadro Alas, well, unang-una po ay aware ang kampo nitong si Naoya Inoue na inactive po ng isang taon itong si Cuadro Alas at wala po itong nakukuhang sapat na training program. Sa madaling salita, pwede po tayong makagawa ng konklusyon na kumpiyansa itong kampo ni Naoya Inoue na wala po sa 100% itong si Alas kung ito ang magiging alternative fight nila kung sakali nga pong makitaan ng ipinagbabawal na gamot itong si Akhmadaliev.